Ang storyang ito ay pinamagatang Strangers in the Cabin by Gino. Guys, bago ko simulan ng kwento, this story is connected sa nainlove ako sa boss ko. Rafi Arcangel, yung protagonist ng story natin, is Prince Gabriel's boss sa A-Bar, where Prince was a part-time waiter. So, kung hindi nyo pa yung napapakinggan, yun muna yung unahin nyo para hindi kayo makonfuse. Simulan na natin. Lahat ng damdamin at emosyon na nararamdaman ko sa aking puso ay kailangan kong itago. Lahat. Lungkot, galit, excitement, saya, pagmamahal, pati ang tunay kong pagkatao ay natutunan ko ring itago. I'm too distrustful with all the people that surrounds me, including my own family. Hindi niyo ako masisisi kung bakit ganito ako. Dahil ang mundo ay sadyang mapagbiro. Na kahit kadugo mo, sila pa ang maglalagay sa'yo sa sitwasyong hindi mo gusto. Kaya alam na alam ko ito. At hindi ako maluloko. Sino ka ba? Tsaka bakit ka nandito? Sino ka? At sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang panghimasukan ang napakatahimik kong buhay? Isn't that a bit presumptuous? Open my what? What did you just say? Open my heart to you? What on earth are you talking about? Do I know you? All this, it's just an accident. A mistake done by whoever made the booking error. Anong karapatan mong panghimasukan ng buhay ko? At utusan akong buksan ang puso ko. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Rafi naman eh. Isang buwan tayo magkasama dito sa cabin tapos ngayon sasabihin mong hindi mo ako kilala? Okay, fine. If that's what you want. Kung hindi mo ako kilala, then sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang pangitiin ako? Napasayahin ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan na bigyan ako ng pag-asang mabuhay? And who gave you the right to make me fall in love with you? Sino ka ba kasi? Kasalanan ko ba kung hindi ako marunong magtiwala? Kasalanan ko bang mas gugustuhin kong hindi ka kilalanin? Kasalanan ko ba kung mas pipiliin kong huwag mahulog? Lumayo ka na, parang awa mo na. Dahil hindi kita kilala at ayoko ng ganito. Ako si Rafi Arcangel. 31 years old. Kasalukuyan ako nakatira sa Makati. Kasama ang aking mama. I currently own half of our family's transportation business. It's called A-Liner and Car Rental Services. Meron kaming mga bus, taxi, van, at paupahang mga sasakyan. Hindi ito ang negosyong pinangarap ko para sa aking sarili. Dahil culinary ang kursong natapos ko. At mas gusto ko sanang maging matagumpay sa food and beverage industry. Sa kasamang palad, minalas ako sa kainang ipinatayo ko. At wala pang 2 taon, pinasarado na ito ng nakakatanda kong kapatid na si Mikel Arcangel. Maging ang resto bar na ipinamana ng yumao naming ama sa akin ipinabenta din niya. Si kuya ang palaging may say sa pamilya namin. Palibhasa mas successful siya kaysa sa akin. Siya rin ang tumatayong padre di pamilya nung namatay si Papa. Hindi ko magawang kontrahin si kuya sa lahat ng desisyon niya para sa amin ni Mama. Kaya naman, pinilit ko ang aking sarili na pantayan ng kung anong meron siya sa negosyo namin. Lahat ng ipon ko at lahat ng perang pinaghirapan ko ay binuhos ko sa aming family business. Pati yung mga desisyon ko sa personal kong buhay, pinapakilaman din ni kuya. Palagi niya akong sinasabihang mas alam niya kung ano makakabuti sa akin.
Dahil mas nakakatanda siya at siyang nagsumikat na mapalago ang negosyo namin. Palagi niyang pinamumukha sa akin na kung hindi dahil sa kanya, siguro ay naging palaboy na ako sa kalsada. O di kaya'y walang mararating. Matagal ko nang tinis ang ganitong klaseng treatment sa akin ni Kuya. Matagal ko na rin natutunan ng sikreto kung ano ang tunay kong nararamdaman. Dahil boses lang niyang mahalaga. Siya ang batas. At siya lang ang may karapatang magsalita. Ito ang dahilan kung bakit napunta ako sa sitwasyong kinalalagyan ko ngayon. Noong nakarang buwan, araw ng mga puso, nag-book ako ng 3-month stay sa isang cabin somewhere in Bohol. Hindi ko ginawa ito upang tumakas, kundi dahil kailangan ko ng diversion sa lahat ng negativity and toxicity na dulot sa akin ng kapatid ko. I want a new environment for once in my life. And hopefully, be able to let go of all the stress and come back refreshed, or renewed, or reborn, or whatnot. I just want to escape from the reality kahit sandali lang. Kahit 3 buwan lang. Yun lang naman sana yung gusto ko eh. Babalik din naman ako kagad kapag nagsawa na. Hindi ko akalaing mali palang desisyon kong ito. And it is one big terrible mistake. Biglang gumulo ang buhay ko nang dahil sa bakasyong ito. Pati lahat ng damdamin at emosyon ko sa katawan ay tinatago ko. Gumulo rin ang hindi ko sinasadya. Dito ko nakilala si James Christian Rivera. O mas kilala sa pangalang JC the Dancer sa mga sikat na social media platforms. Mas bata siya sa akin ng 5 taon. He's 26 years old. Maputi, matangkad, pogi, anak mayaman, at hindi tulad ko. Lumaki siya sa isang kumpleto at masayang pamilya. Ako naman matangkad din kapag walang katabing iba. Medyo maputi din naman kapag nasisikatan ng araw. At pwede na. Pwede nang dalhin sa mall para mamasyal kung mamarapatin. Magkaiba kami ng ugali. Dahil kung ako ay parang kriminal na nagtatago sa batas, siya naman ay parang isang commentator sa isang sports event na walang prenong sinasabi ang kanyang opinyon sa bawat galaw ng manlalaro. Ang layo. Baliktad na baliktad. Siya ang nag-udyok na matutunan kong tanggapin ang sarili ko. At siyang dahilan kung bakit nakayanan kong magsabi ng totoo kong saloobin kahit papano. Sa sandaling panahon na ipinagtagpo kami ng tadhana, naging mas malaya ako at mas nakilala ko ang tunay na ako. Gayunpaman, mas pinili kong balikan ang nakaraan ko at kung ano ako noon. Hindi pa ako handang magbago para sa isang katulad niyang isang estranghero na dadaan lang saglit para nakawin ang oras ko bago mawala na parang isang riding in tandem. Day 1, March 16, 2023, around 5 p.m. Excuse me? I'm sorry, miss, but this is unacceptable. I came all the way from Manila to be here alone. I booked this a month ago and nagbayad na ako ng down payment. Are you seriously saying that you want me to either go back home or spend the next 3 months of my life with a stranger? I already made my plans. Kakain ako ng lunch sa floating restaurant. Bibisitahin ko yung mga tertiary. Maliligo ako ng dagat sa Virgin Island. At pupunta ako sa Chocolate Hills. Unbelievable. Galit kong sumbat sa receptionist ng resort. Habang nasa tabi ko naman itong taong hindi ko kilala na nakasabay ko pala sa pag-book noong February 14. Well, I also booked this stay a month ago and I came here first. So what? You came here just a few minutes before I arrived, Mr. Whoever you are. I'm JC. JC the Dancer and you, Mr. Masungit? JC what? Sorry, James Christian Rivera. But I'm famously known as JC the Dancer sa YouTube.
TikTok, and other social media sites. Yung poging baby boy na kumakaldag-kaldag sa mga videos na nakikita mo online? That's me! May mga ilang segundo na ring inaabot ni JC ang kamay niya sa akin na hindi ko tinugunan. Bakit ko gagawin yun sa taong hindi ako interesadong kilalanin? JC the dancer. Poging baby boy din na kumakaldag sa video. Ano ba kasi yun? Ano ba yung kaldag? Nung napansin ng receptionist na wala akong plano makipagkamay ay, bigla itong humingi ng dispensa para putulin ang tensyon na namumuo sa pagitan namin ni JC. We really apologize for the inconvenience, Sir Rafi, Archangel. Pero, una kasing dumating si Sir JC sa inyo eh. Nag-brown out po ng minutong nag-confirm kayo ng booking. At hindi na po nabalikan ng kasama ko kaya naibigay na po namin kay Sir JC yung slot. Willing naman po kaming i-refund yung down payment nyo and since malapit ang gumabi, pwede po kayo magstay dito overnight for free. Dun sa same cabin together with Sir JC. Kung okay lang sa inyo. Kami na din po ang bahalang humanap ng pwede nyo malipatan as early as tomorrow. Pwede ba miss? It's Archangel, not Archangel. Tagalogin mo kasi. Sagot ko sa receptionist. At pagkatapos, ibinaling kong tingin ko kay JC. Na kanina ko pa napapansing nagpipigil ng tawa habang ako'y naglilitanya. At pwede ba JC the dancer poging baby boy na kumakaldag sa video? Anong nakakatawa? I'm sorry, but you're just way too funny. Why are you so angry, bro? Floating restaurant, Tarsier, Virgin Island, Chocolate Hills? Daig mo pa yung bunso kong kapatid sa mga dahilan mo ah. Why? Am I ruining your little escape plan? Pal ka rin ano? Ano naman ngayon kung gusto kong mag-escape? Anong pakialam mo? Close ba tayo? This is one of the biggest decisions I have made my entire life. And yes, you are ruining it all. All of you. Makalipas ang isang oras. So, ano ka ngayon, Rafi? It's Archangel, not Archangel? Napapayag ka rin, no? Don't worry. Because you made me laugh so hard, I'll repay you. I'll accompany you to all the places you want to visit. Sasamahan kita dito sa little escape plan mo. Promise. Hindi na kailangan. Mas gusto ko mapag-isa't pwede ba? You should start learning that the best business in the world is to mind your own business, JC the dancer. Poging baby boy na kumakaldag sa video. I know. Wag mo nang kumpletuin. I get it. You don't know what I do. Gusto mo ipakita ko na lang sa'yo? I'm not interested, okay? Sorry importante din kasi sa akin tong stay ko dito eh. And don't worry, I will try my best na wag kang pansinin. But you'll be stuck here with me for the next 3 months, so are you sure you don't want anyone to talk to? Kasi ako, madaldal ako sinasabi ko sa'yo. Ang sa akin lang naman, I can be your friend if you need a shoulder to cry on or... Hindi ko na nagawang pakinggan si JC. Dahil sa hindi pa humuhupa ang init ng aking ulo. Baka kung ano pa yung masabi ko. Habang siya'y nag-aayos ng kanyang mga gamit, na nakatalikod at nagpapaliwanag ay pumasok ako sa banyo. Upang maghilamos at magsipilyo ng hindi ko sinasadyang. Mapalakas ang sarado ng pinto ko. Ay Diyos ko! Hinayupak! Nagulat ako dun ah! Gagi! Binagsakan ako ng pintuan? You should start learning that the business in the world is to mind your own business. Akala ko monkey business ang sasabihin niya. Dahil gusto niyong makakita ng Tarsier. Ang sungit. Makapag-video na nga lang. Samantala sa banyo. Buisit? Bakit ba kasi nangyayari to? Alangan namang i-give up ko itong bakasyon ko, di ba? Fine. May the best customer win. Nagpe-pretend lang ako mag-isa lang ako dito sa cabin. And that he does not exist. Magaling ako doon. Sa pagkukunwaring walang ibang tao sa paligid ko kundi ako lang. Nakasanayan ko na sa bahay sa tuwing nandun si kuya. Kung minsan, mas gusto kong hindi niya kami pinupuntahan ni mama dahil
Tsaka lang ako nakakahinga ng mulawag kapag wala siya. Minsan, kinukontsaba ko yung asawa niyang huwag paalisin si kuya dun sa tinitira nila sa Rizal. At huwag na kaming bisitahin ni mama. Dahil hindi naman kailangan. Hindi ako takot sa sarili kong kapatid. Subalit, takot akong baka may magawa akong mali kapag hindi na ako makapagpigil. Kaya mas pinipili ko nalang tumatahimik. Mahal ko si kuya at malaki ang respeto ko sa kanya. Pero hanggang kailan ba ako magtitiis? Matapos ko magbanyo, lumabas na ako at sakto namang naabutan ko si JC na nagsasayaw. Habang kinukunan niya ang kanyang sarili na nagvi-video. At aksidente akong nahagip ng kamera. Ano ba yung ginagawa niya? Parang ewan. Yan ba yung kaldag? Makalabas nga sandali para magpahang... Ano ba? Ba't mo ba ako inihila? Bigla akong hinila ni JC nung naglalakad ako papunta sa veranda sa harapan ng cabin. Para magpahangin pero ngayon, pareho na kami nakatapat sa kanyang cellphone. Guys, bago tayo mag-end, I would like to introduce to you my newfound friend. Rafi, it's Arcangel, not Archangel. Woo! Rafi, say hi to my followers. Please. Nakasimangot na ako sa puntong ito. Habang nagtitinginan kami ni JC, pero ewan ko ba? Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa na makita ko mga mata niyang nangungusap. Alam ko ang mga tingin na yun. At alam ko ang pakiramdam ng isang taong ayaw mapahiya. Kaya kahit labag sa loob ko, sinunod ko ang kanyang pakiusap. Hi, followers ni JC the Dancer, poging baby boy na Ayun oh! So paano ba yan guys? Bye muna for now and don't forget to click the subscribe button and place your comments below for your dance request. Love you all and see you soon. Pagkatapos nun, nagtungo ko sa veranda at umupo sa isa sa dalawang silyang nasa tabi ng maliit na mesa. Napansin kong may nakahanda ditong dalawang bote ng flavored beer at chips. Hindi na ako nag-atubiling inumin at saka binuksan ng chips para papakin. Ilang sandali pa. Thank you nga pala kanina. Kahit alam kong napilitan ka lang. Nahagip ka kasi sa video ko eh. At ayokong mag-isip ng masama yung mga followers ko kaya pinakakilala kita as my friend. Pagpapaliwanag ni JC sa akin na ngayon nakaupo na sa tabi ko. Katapos niyang inumin ng kalahati ng naman ng isang bote ng flavored beer. Just leave me alone, okay? Lah! Ganyan ka ba magpasalamat matapos mong inumin tong beer ko at kainin ng chips ko na hindi nagpapaalam? Ah! Shit. Sorry, sa'yo ba to? I thought it's a complimentary from the resort eh. Wait lang, papalitan ko sige. Huwag na. Ubusin mo na lang yan. We can just order more later if you want. So, bakit nga pala ang sungit mo? I wonder. Because I don't know you. And besides, I'm not here to make friends. Gusto kong mapag-isa. Also, it's the same thought kung bakit napaka-epal mo. You know, we're two completely different strangers. With completely different minds supposedly capable of making decisions for ourselves. Kahit pa hindi ako nakatingin sa kanya, alam kong nababad trip siya sa sinabi ko. Dahil narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. I see. Let me introduce myself again. I'm JC Rivera. You're Rafi Arcangel, right? 31 years old from Makati? Muli niyang inabot ang kamay niya sa akin. Kagaya ng ginawa niya kanina. At muli ko na namang nakita ang mga mata niyang na nagpapahiwatig na ayaw niyang mapahiya. Tinugunan ko siya sa pagkakataong ito. Sorry, I saw your ID earlier when you handed it over sa receptionist. I'm just too observant and I can't help but notice. Stalker. Anyway, nice meeting you, JC. Thanks dito sa beer and chips ah. Nice! Finally you smiled. So, what's the story? Heartbreak? Family problem? Pressure sa work? None of your business.
Do you have a wife? Girlfriend? Boyfriend? Any close friends? Nothing you should care about. What do you do for a living? I simply do my best to survive. Ish, ang cold mo naman, alam mo ba yun? Mas malamig ka pa dito sa beer eh. If you don't mind, I want a moment of silence, please. Okay. A moment of silence it is. Makalipas ang ilang minutong pananahimik ni JC, muli na naman ito nag-open ng topic na hindi ko nagustuhan. Can I talk now? Yes or no? No. I do not wish to be interrupted, and yes, you're downright irritating. Rafi, are you gay? You're crossing the line, sir. Dahil sa inis ay tumayo ako. Nilagkok ko ang natitirang laman ng flavored beer na ininom ko. Pumasok sa loob ng cabin. Miga sa kama at nagtakip ng kumot. Hindi kalakihan ang cabin na to. Para lang siyang isang kwarto na may dalawang magkahiwalay na kama. May sariling banyo, may dalawang cabinets, TV, microwave, ref, at veranda sa labas kung saan pwedeng kumain at tumambay ang mga guest. Kaharap ng cabin ay ang dagat at sa di kalayuan ay ang welcoming area kung saan nananatili ang receptionist at caretaker ng buong resort. May mga kakambal ang cabin na ito na sa ngayon occupied na ng iba pang bisita. Sadya itong dinisenyo na magkakalayo sa bawat isa for privacy reasons. Kaya ito yung napili kong puntahan. Hindi nagtagal, narinig kong humiga si JC sa kanyang kama. At ilang saglit pa, humihilik na siya. Bumangon ako at muling bumalik sa veranda. Pinagpatuloy ko ang katahimikang kanina ko pag gustong makamtan. Magmula nang makarating ako dito sa Bohol. Ang dami kong naiisip. Gaya ng, pagkagalitan ba ako ni Kuya pagbalik ko? Pipilitin niya ba akong umuwi at huwag nang tapusin itong getaway ko? Si Mama, okay lang ba siya sa bahay na wala ako? Anong mangyayari sa akin pagkatapos ito? Itutuloy ko ba ang kasal na inaalok ni Kuya sa akin doon sa babaeng alam kong naging biktima niya lang sa pagiging diktador niya? Hanggang kailan ba ako magpapakulong sa kamay ni Kuya? Hindi ko na napigilan ang sarili kong humagulgol na parang bata. Hindi ako nalulungkot sa ideyang magpapakasal ako. Dahil alam ko sa sarili kong kaya ko itong lunukin. At balang araw, baka matutunan ko rin siyang tanggapin at mahalin. Ang ikinalulungkot ko ay ang katotohanan sa edad kong ito. Hindi pa ako nakakaranas ng kahit konting kalayaan. Alam ko sa sarili kong hindi ako tunay na lalaki. At tama si JC sa sinabi niya kanina. I'm gay. Alam kong mas makakabuti sa akin ang magkaroon ng sarili kong pamilya. At tanging kapakanan ko lang iniisip nila. Kaya alam kong tama to. Tama tong plano ng kapatid kong ikulong ako habang buhay. Day 2, March 17, 2023. Around 9 a.m. Kinaumagahan nang magising ako. Napansin kong wala si JC sa loob ng cabin. Late na akong bumangon dahil hindi ko kailangang gumising ng maaga ngayon. Hindi ko pinaandar yung alarm ko sa phone. At hindi ko kailangang pumunta sa garahe ng negosyo namin para i-check yung mga sasakyang may sira at kailangang ayusin. Parte ito ng responsibilidad na inatas ni Kuya sa akin. Ang matutunan ng pagkumpuni ng mga sirang sasakyan. Kahit pa meron kaming in-house na mga mekaniko. Hindi ako ganun kagaling. At ang pinakakaya ko lang talaga, yung magpalit ng nasirang gulong. At saka yung mga minor damages na kaya pangagapan.
Napapaisip nga ako minsan na buti pa yung mga sirang sasakyan na ayos eh. Pero kapag pagkatao mo na ang may danyos, minsan, ang hirap nang ibalik sa dati. Hay! Bakit ba hanggang dito trabaho pa rin ang nasa isip ko? Relax, Rafi. Relax. Nandito ka para mag-unwind. Inhale. Exhale. May nakahanda ng breakfast sa veranda. At ang parte na para kay JC, ubos na. Hindi ko napigilan ang sarili kong magkape at magsimulang kumain ng almusal. Sinangag, pritong itlog at longganisa. Matapos ako mag-breakfast, tumambay muna ako sa loob at in-enjoy ang sandaling katahimikan na sa unang pagkakataon ay nasolo ko ang cabin. Makalipas ang ilang oras, naligo ako tagbihis para sa unang activity na gagawin ko dito sa Bohol. Ang mag-lunch sa floating restaurant ang mag-isa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkadating ko doon sa kung saan matatagpuan ang floating resto, ang mukha ni JC ang una kong nakita. Bakit nandito ka? Sinusundan mo ba ako? Panimulang pagbati ko sa kanya. Habang siya naman, nakanginti at tila ba'y alam na darating ako. Excuse me lang Rafi but I came here first. Ikaw yata tong sunod ng sunod sa akin eh. Ano, type mo ba ako? Anong type? Wala akong type kaya pwede ba, please? At muli ko na namang nasulipan ang mukha ni JC na parang dismayado at ayaw mapahiya. Yung mga mata niyang halatang may tinatagong kaba na hindi ko maipaliwanag. Hindi naman ako masamang tao. Ayoko lang talagang pinakikailaman yung personal space ko. Dahil masyado na itong pinapakilaman ng kuya ko eh. Sinubukan kong kalmahin ang sarili ko at iniisip ng mabuti kung ano ang idudugtong ko sa mga nabitawan kong salita. Makalipas ang ilang segundo kong pananahimik habang nakatitig kay JC. Yes? Pwede bang Rafi? Bakit bigla ka natulala? Baka naman kung anong-ano yung iniisip mo dyan Huwag po sir. Loko-loko? Pwede bang sabihin mo sa akin kung paano magbayad dito? Nagbayad ka na ba? Oo, tapos na ako magbayad. Don't worry. Nag-preserve na ako ng 2 seats for both of us. Just in case maabutan mo ako. So ano? Tayo na ba, Rafi? Anong pinagsasabi mo? Anong tayo na? Tayo na? I mean, tara na. Tinatawag na tayo ng tao dun Pasok na daw tayo sa loob. Let's go. Muli ako natahimik at sinundan si JC papasok dun sa loob ng isa sa maraming floating restaurants. Sa edad ko kasing ito, hindi ko pa nasusubukan ng tanungin o magtanong ng, tayo na ba? Yun bang maligawan o di kayo manligaw? Dahil napakatorpe kong tao at takot ako makipagrelasyon. Pero kung hindi nyo na itatanong, hindi naman na ako virgin. At nagkaroon ng pailan-ilang flings sa kapwa lalaki. Hindi ako mapusok pagdating sa sexual na aspeto ng aking buhay. At kukunti pa lang ang aking karanasan. Habang ako'y naglalakad at nakasunod sa likod ni JC, bigla itong huminto bago kami tuluyang makapasok. Oh, bakit tahimik ka pa rin, Rafi? Don't worry, libre ko na to. But next time, I hope ako naman yung makalibre sa'yo Magbabayad ako, huwag kang mag-alala. No, not that. This is my treat. What I mean is, makalibre man lang ako kahit konting kabaitan mo. Ngumiti ka kasi paminsan-minsan. Sayang yung kagwapuhan mo kung lagi ka nakasimangot. O ano? Libre mo na lang ako ng akbay Sa pangatlong pagkakataon, natahimik na naman ako.
nang dahil sa mga salita at tingin ni JC sa akin. Tila ba medyo gumagaan ang loob ko sa kanya. Dahil kahit sinusungitan ko siya, hindi pa rin siya sumusuko na mapalapit sa akin. Hahayaan ko na sana siyang wakbay sa balikat ko pero di ko magawang hindi pansinin yung ibang taong nakatingin sa amin. At nakaramdam ako ng hiya kaya tinanggal ko yung kanyang braso. Ano ba JC? Huwag kang makulit. Sus, pakipot pa. Oo na, hindi na. Rafi, it's Arkanghel, not Archangel. Pinauna niya akong lumakad papunta sa table namin. Habang naman siya ay nasa likod ko at nakahawak sa dalawa kong balikat. Hindi nagtagal, unti-unti na naming binaybay ang ilog na dadaanan ng floating resto. Nagsimula na rin kaming kumain, kasabay ang harana ng isang banda. Madaming choices ng food at may mga fruits pa. Kahit hindi man ito mayahan tulad sa mamahaling restaurants na nasubukan ko, makakasiguro ka namang bawat pagkain inihain nila sa amin, sariwa. Hindi lang yon. Hindi mababayaran ang ganda ng tanawin na aming nasasaksihan. At hindi mo makakalimutan ang mga stopovers para kami haranahin ng mga choirs tapos may sayaw pa. Sobrang ganda na experience ang ibinigay sa amin ng floating restaurant dito sa Bohol. Kung ako ang tatanungin nyo, kulang siguro yung ibinayad namin kung ikukumpara mo sa lahat ng ginawa nila para sa amin. Upang masigurong magiging maganda, masaya, out of the ordinary at sulit ang kabuuan ng experience namin dito. Happy Saturday night everyone! Sa wakas, Sabado na, no? Pahinga na tayo. Sa mga may gala tonight, sa mga magpa-party, invite nyo naman ako. Joke lang. At sa mga naka-home mode lang katulad ko, tara, tambay muna tayo dito. At makinig ng mga kwentong pampakilig. Enjoy your weekend guys! Have fun! And don't forget to make good memories. Basta uwi ng maaga, o kahit hindi na, basta ligtas. Balik tayo dun sa bago nating story na pinamagatang Strangers in the Cabin. By Gino yan syempre. Sa totoo lang, kung ako si JC, baka sumuko na ako sa sobrang sungit ni Rafi. Pero mukhang iba talaga ang kaldag ng isang baby boy na si JC no? Kahit ilang beses sungitan, deadma lang. Kahit paulit-ulit mabara, smile pa rin. Parang may mission yata si JC na ubusin yung pasensya ni Rafi bago matapos yung bakasyon nila. Pero aminin natin, sa kabila ng pagiging makulit ni JC, parang unti-unti na rin namang nababawasan yung pagiging suplado ni Rafi, no? Konti pa lang, pero may progress na. At kilala naman natin yung mga ganitong kwento Minsan, sa simpleng asaran, nagsisimula yung mga bagay na hindi mo inaasahang maramdaman. If you enjoy our story, don't forget to hit like, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. And of course guys, please continue sending your stories sa mandamanstories@gmail.com. Malay mo next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lamang po at maraming salamat sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.